Minsan parang paulit-ulit na lang ang buhay. Trabaho, obligasyon at distractions. Pero isang araw naisip ko na kailangan ko nang kontrolin ang direksyon ng buhay ko. At dyan nag-umpisa ang monk mode. Ano nga ba ang monk mode? Ito ay isang journey na hindi lamang tungkol sa productivity. Ito ay journey tungkol sa self-discovery at intentional living. So ano nga ba ang goal ko? Panatili ito sa loob ng 6 months. At gusto kong ibahagi sa inyo ang lahat ng natutunan ko. Nagsimula ito noong January 5, day 0. Birthday ng kapatid ko pero hindi maganda yung pakiramdam ko. Meron akong ubo at mababa ang energy ko. Pero hindi ito nagpapigil sa akin. Ginawa ko pa rin ang mga dapat kong gawin. Sort ako ng damit at trinak ko ang finances ko. Maliit na hakbang pero malaking tulong. Day 1. Parang bagong simula. Paggising ko, nag-jogging ako at namili ako ng grocery para sa loob ng isang linggo. Hindi man malaking gawain pero mahalaga. Hinugasan at inayos ko ang pinamili ko pag uwi ko. At nagluto na rin ako ng tokwa para sa almusal. Pagkatapos noon ay nag-focus ako sa social media analytics ko at chinek ko uli ang finances ko kasi nabawasan na naman ang pera ko. At dito nagsimula ang routine ko. Day 2. Nagising ako ng 5 AM para panoorin ang premiere ni Iman Gadzhi na The Dark Truth. Tinuro niya ang tungkol sa personal branding at tatlong leverages. Ang capital leverages, code leverages, and content leverages. Tumama sa akin ang content leverages dahil natutunan ko rito kung paano gumawa ng meaningful na bagay na makatutulong sa ibang tao. Pagtapos noon ay nag-jogging ako at pag-uwi ko ay nagbasa ako ng libro. Ang activity na ito ay investment ko sa sarili ko dahil alam ko na malaki ang epekto nito sa future ko. Day 3. Tungkol sa community and consistency. Nagluto ko ng almusal at naghanda ng pagkain para sa buong araw. Maya-maya, dumating ang kaibigan ko na si Coach Ben at napag-usapan namin na mag-jogging sa Vermosa. So ayun mga coach, day 3 tayo ng monk mode. Nandito tayo uli ngayon sa Vermosa. Kasama natin ang tropa natin si Coach Buen. Ayan. I-jogging uli kami. Tara, jogging tayo. Hindi ko nadala yung tripod. Video na lang tayo. Hindi lang takbuhan ang usapan namin. Natuturon kami at na-encourage. Kahit may injury siya, focus lang sa goal. Yan ang klase ng energy na gusto kong dalhin sa araw-araw. So mga coach, warm up. Start tayo warm up. Coach Ben, pwede mo ba kami turuan warm up? Yeah. Ano yung mga unang kailangan mong gawin sa warm up? Ano yung una? Paaba muna, katawan? Kahit Ano una? Pero ako kasi, ginagawa ko upper, pababa. Hanggang paa. Hanggang paa, isa-isa. Isa-isa. Anong una? Shoulder? Body? Shoulder, yung ulo, shoulder, tapos yung bewang, gano'n. Bewang. Tapos sa paa. Paano sa paa? Sa tuhod, gano'n. Sa paa, gano'n. Pwede ganito. Ayan, Para sa ganyan. Angeles. So, tara, subukan natin mag warm up. Ayan, video tayo. Ayan, warm up tayo ngayon. So, bale, una natin yung head. 1, 2, 3, 4. Next natin, shoulder. Ayan, 1, 2, 3. Ano siya, shoulder? Stretching niya. Then, bewang naman, bewang. Sa legs tayo. Gagano. Tapos, next naman, jump. Legs. Tapos, stretching sa dito. Okay na. Sa day 4, parang naging natural na lang ang routine ko. Habang nanonood ako ng tutorial ni Iman Gadzhi, naalala ko ulit ang 3 pillars: content, plan, and packaging. Ang mga prinsipyong ito ay naging guide ko sa araw na ito. After that, ay pumunta ako ng school para kunin ang yearbook ko noong 2020. Pero sa hindi inaasahan, nakita ko ang mga kaibigan ko dati. At ayun, nagpicture kami. Balancing ng discipline and joy ang goal ko. Day 5, turning point siya sa akin. Nagising ako ng 1 AM at nagumpisa agad sa trabaho. Gumawa ako ng application tracker para sa mga job application na ipapasa ko. Nakapag-send ako ng 10 applications sa araw na ito. Ito ay isang malaking hakbang patungo sa goal ko na makapag-fund para sa startup na pinaplano ko. Ambitious ang goal na 1,000 applications, pero bawat isang applications ay patungo sa hinahanap kong trabaho. Ang unang 6 na araw na ito ay simula pa lamang. Ang daan papunta sa 6 months ay puno ng hamon at oportunidad. Linggo-linggo, ibabahagi ko ang progress, ang highs, ang lows, at sa pagitan nito. Ang journey na ito ay hindi lang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang maliliit na hakbang ay kayang magdala ng malaking pagbabago. Habang iniisip ko ang linggong ito, ay may isang bagay na tumatak sa isip ko. Ang growth ay nasa maliliit na bagay. Mula sa maagang pagising hanggang sa pag-aaral ng bagong skills, ang maliliit na habits ang siyang humuhubog sa kung sino tayo. Salamat sa pagsama sa Monk Mode Journey ko. Kita-kits tayo next week para sa mas marami pang kwento, lessons at progress.